Bisita namin at lagi namin nakakakwentuhan dito po sa Papong TV. Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Araw-araw naman po tayong tumutulong at tagahatid po ng mga vlogs. Siyempre sa mga namumblema po at gusto nating tulungan dyan. Siyempre po sa mga kaibigan po natin na may pinagdadaanan at namumblema po sa paksang relasyon. Siyempre sa kasalukuyan kung tayo ay nahihirapan, ginagawa na natin halos lahat ng proseso. Pero probably, baka hindi po natin natutuunan ng pansin to, kaya po hindi gumagana at hindi po napapabuti ang kalagayan natin sa kanya. Kung ano ba ang dapat niyang makita sa atin. Although nakikita na niya na kayo ay confident, hindi na po kayo naghahabol. For example, kung kayo po ay naghahabol, dapat po iwasan natin yan mga kapatid. Kung halimbawang nagagawa na nga po natin yan, nararamdaman pa rin natin na walang nangyayari. Walang game changer at parang hindi umuusad yung situation natin sa kanya. Probably po mga kapatid na ito po ang dapat nating idagdag para makita po niya at ma-picture po niya ang halaga natin. Yan naman po talaga ang dapat nating tinatalakay at yan naman po talaga dapat ang tinatarget natin. Sabi ko nga po sa mga nakakausap po natin sa ating coaching session sa Papong TV mga kapatid ay hindi po natin hangad na maibalik kaagad-agad ang ex natin. May pasok at may connect agad kayo sa isang relationship ay hindi po talaga advisable at this moment. Tulad ng lagi nating ine-emphasize ay yung point of realization, understanding, consciousness, awareness. Maintindihan niya talaga kasi mostly sa kanila ay nakukuha ng attention ibang focus. Like for example, iba pa nga dyan ay may third party kung saan ang tingin nila ay nandun ng diretsyo na kahit anong gawin natin mga utol ay hindi po magbabago. So hinihintay natin ay yung talagang dumating siya dun sa point na magiging aware na siya sa ating halaga. They will feel sorry and they will remember the love na nangyari sa inyong dalawa. Yun po ang hinihintay natin dito sa ex natin. At para mangyari ang mga utol tulad ng binabanggit ko ay may kailangan po tayong gawin. Yung fear of loss ay lagi nating pinapaalala at itinuturo at syempre po ini-elaborate. Pero ang problema, hindi po mangyayari ang fear of loss kung wala pong mga threat sa ilalim nito. Kulang ang sangkap, kumbaga. Mga utol, wag na po nating pahirapan at lagyan pa ng additional challenges ang nangyayari sa atin. Pilit na inaalam natin kung siya ba'y may pagmamahal pa rin, may value pa rin po ba tayo sa kanya, or ano pa. Dahil sa totoo lang, dalawa lang naman yan Kung halimbawang wala na siyang interest or pagmamahal sa atin mga utol, it's not worth it. Waste of time, kumbaga, at hindi na po karapat dapat ibalik ang taong to be with him or her sa isang relasyon. Kung halimbawa naman na may nararamdaman siya mga kapatid, ay hindi rin naman minsan nila aaminin. At lalong-lalo pong hindi nila ipapakita, lalong-lalo na kung halimbawang nasa kalagitnaan nga po kayo ng isang breakup situation. So, in order to know at malaman po yan mga utol, ay ilagay po natin ang ating sarili kung saan magkakaroon po ng threat na kayo po ay pwedeng mawala sa kanya. Mga utol, begging, following him or her, calling him, texting him or her, ay hindi po threat. Dahil ito po ay mararamdaman nilang isang validations ng nararamdaman mo. Natural, kung ako ang tatawagan nyo, for example, ako po ang ex nyo, at nakita ko po na every now and then, every other day ay nagla-log-in ka, ipinapaalala mo on how serious you are na magkabalikan tayo. Of course, magiging relax po ako dito mga utol at hindi ko po maiisip na balikan ka. Kasi anytime soon, ay wala naman po akong nararamdaman na threat. Kaya ang dapat pong maramdaman nila dito ay yung tinatawag ko nga po na threat mga kapatid. Pag-ingatan po natin to dahil ito po ay nagba-backfire. Ang nagiging bala nila dyan mga utol ay self-pride. Dahil alam naman po natin na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Masyadong malaki nga po ang ulo at kung ano man ang gawin natin ay hindi kaagad nila ito paniniwalaan. Kailangan talagang panindigan nyo at sabayan po natin ng aksyon. Tulad nga po ng mararamdaman nila na seriously ikaw ay nag-move on mga utol. Ito po ay isang kinakatakutan natin pero ito po ay isang magandang example ng threat para maintindihan po niya na kayo po ay seryoso na po na hindi na talaga interested na makipagbalikan sa kanya mga kapatid. Ipapaliwanag ko po, ang breakup or let's say yung separation, physical absence, emotional absence yung dalawa ay inihanda na niya at naiintindihan na niya yon. Kumbaga, preparado na siya sa hiwalayang mangyayari sa inyo. At yung sinasabi nga po na probably mamimiss ka niya habang ikaw ay nagno-no contact, naalala ka niya, lalaban ng konti, pero most of our ex ay preparado pa rin po dyan. Pero alam niyo po ba na 83% ay hindi po handa kung halimbawang mararamdaman niya na pwede kayong mawala.
fear of loss, situation or position na anytime ay pwedeng hindi na kayo magkabalikan or totally hindi ka na magpakita sa kanya. Ika nga, mawala na po ng seryoso, 100% ay hindi po niya napaghandaan. Yung breakup ay napaghandaan niya. Yung mamimiss ka niya mga kapatid, mga lugar na makikita niya, preparado rin siya rito probably. Pero yung threat na ikaw ay pwede nang mawala sa kanya ng lubusan, hindi kaibigan, hindi kapitbahay, hindi na makikita at hindi na babalik, ay hindi po niya napaghandaan ng gusto yan mga utol. Ito po ay nangyayari sa karamihan. Kaya nga po pag tayo ay nakikita niya nanghihina mga utol, ay kumbaga nagre-register sa isip niya na it is still safe, na ilagay ka dyan sa isang tabi. Kumbaga kadalasan tayo din po ang naglalagay sa posisyon ng ex natin na lapastanganin tayo. Naabusuhin tayo, nasaktan tayo mga kapatid. Pero kung hindi naman tayo papayag, ay magkakaroon siya ng self-doubt. At magkakaroon nga po siya ng anxiety dahil po dun sa threat na makikita niya. Kaya nga po, on some occasion ay napaka-effective nung halimbawang ikaw ay isang ex o hiniwalayan ka nga po. Tapos mapapansin niya na parang ang daming orbiters, or let's say ang daming nanliligaw sa'yo, or let's say parang may mga friends ka kagad na nakakasama mo, or let's say nakaka-friendly date mo mga kapatid. Ito po ay medyo delikado, pero sometimes it is very effective dahil ito po ay isang direct attack or threat nga po dun sa sinasabi kong pride. Isa din po dyan, halimbawa ay kung makikita ka nga niya na kayo po ay nagsa-self-care, na kumbaga parang nakikita niya sa situation or naririnig po niya mga utol na hindi ka na seryoso at nakafocus po sa pakikipagbalikan or even sa kanya. Hindi ka na interested doon at nababalitaan nga po niya na dinidevelop mo yung sarili mo at hindi po ito para sa kanya, kung hindi para sa iyo. Ito po ay isang threat mga kapatid dahil alam naman po natin na nararamdaman niyang lumalakas ka. Ito na nga po yung binabanggit ko mga kapapong na halos hindi po nila napaghandaan. Breakup, oo, pero for you to be in a position na he or she might lose you ay hindi po sila handa rito. Kaya mangyaring tandaan po natin na pwede po tayong gumawa ng mga positibong threat para maintindihan niya na kung halimbawang ilalagay ka niya dito sa ganitong situation na sinasaktan ka niya, binabaliwala ka niya, nakadevalue ka, naka-break up kayo mga kapatid, ay hindi po kayo mag-i-stay at hindi po kayo mangangarap o gagawa ng paraan para magkabalikan. Kayo po totally ay gagalaw na rin po papalayo at aayusin nyo nga po ang inyong sarili or ang inyong target sa buhay. Dahil kung makikita niyo itong mga kapatid, ay ika nga bababa po ang kanyang confidence level at darating nga po siya dun sa point of realization. Lagi ko pong sinasabi na kung halimbawang ang tingin niya ay sobrang importante at kailangan mo siya mga kapatid, mag-i-stay siya doon sa comfort zone na yon at hindi po siya bababa ng level at magsosorry or magkakaroon ng regrets or let's say, babalikan nga po tayo. Kailangan makita po niya na merong banta or other hostile actions na pwedeng mangyari sa inyo. Hindi ko po sinasabi na ito po ay halimbawa makikipagrelasyon kayo kaagad-agad mga kapatid. Kahit po tayo ay nag-iisa, basta't maramdaman niya na hindi kayo naghihintay, ay threat na po yun. Hanggang dito na lang po muna si Coach Pops. At syempre po maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin.